Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Maulang panahon ng bumungad sa ilang lugar sa Luzon ngayon pong Lunes dahil sa hanging habagat. Yan at ang nagdaang bagyong Krising nag-iwan po ng 2 kumpirmadong patay. Batay sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, may 3 pang nasawi na binavalidate. Isa naman ang kumpirmadong sugatan. Binavalidate naman ang 4 na iba pa. 7 ang pinaghahanap pa. Mahigit 800,000 tao mula sa 16 na rehiyon ang apektado ng masamang panahon. Nagdeklara na ng state of calamity ang bayan ng Umingan sa Pangasinan dahil sa pagbahang dulot ng bagyong Krising. Utos naman ng Department of Agriculture, mamahagi na ng tulong sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Base sa kanilang inisyal na ulat, mahigit 2,000 magsasaka ang naapektuhan. Umabot naman sa mahigit 50 milyong pisong halaga ng agrikultura ang napinsala ng bagyong Krising at habagat sa Western Visayas at Mimaropa. Wala na pong bagyong Krising pero isang panibagong low pressure area ang binabantayan sa Philippine Area of Responsibility. Namataan niya ng Pag-asa 950 kilometers east-northeast ng Eastern Visayas. May medium chance daw itong maging bagyo at tatawaging bagyong Dante. Sa ngayon, wala pang epekto sa bansa ang nasabing LPA. Hanging habagat pa rin ang magpapaulan ngayong araw. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin halos buong Luzon kasama na ang Metro Manila sa mga susunod na oras. May ulan din sa ilang panig ng Visayas at Mindanao. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Bunsod ng panay na ulan, ilang dam ang nagpapakawala ngayon ng tubig. Sa latest monitoring ng Pag-asa, 6 na gates ang nakabukas sa Binga Reservoir sa Benguet. 4 sa Ambuklao habang 1 sa Ipo Reservoir. Ang tubig na inilalabas ng Ipo dumidiretso sa Bustos Dam. May water release na rin ng Bustos sa Bulacan. Pinaalalahanan ng mga residente sa mga bayan ng San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Kalumpit, Hagonoy at Paumbong na maging alerto sa posibleng pagbaha. Pinaalerto rin ng paradya ng mga nakatira sa paligid ng Tulyahan River dahil sa posibleng pag-apaw naman ng tubig sa La Mesa Reservoir. Nasa halos 80 meters na ang tubig sa nasabing dam, napakalapit sa 80.15 meters na normal high water level nito. Kapag nangyari ito, diretso ang tubig sa Tulyahan River na posibleng maging dahilan ng pagbaha sa ilang lugar sa Quezon City, Valenzuela at Malabon na nasa paligid ng ilog. Perwisyo ang inabot ng mga taga-Giginto, Bulacan dahil sa bahang hatid ng hanging habagat na sinabayan pa ng high tide. Apektado tuloy ang kanilang pamumuhay at kabuhayan. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Magdamag ng ambasi na Nanay Cecilia dahil sa bahang pumasok na sa bahay nila sa barangay Ilang-Ilang, Giginto, Bulacan. Sinabayan daw kasi ng malakas na ulan kahapon ang high tide. Lahat ng gamit namin nakataas na po sa higaan namin. Kami po halos wala nang matulugan dahil nakataas po lahat ng gamit. May mga bata pa po kaming kasama sa loob ng bahay. Warak-warak na rin po ang dingding. Ang mga haligi po wala na. Marupok na. Kahit anong taas o dumi daw ng baha rito, wala raw silang magawa kundi lusungin ito para maghanap buhay. Kwento naman ng tindera ng gulay na si Aneta, nalubog din sa baha ang pananim na gulay kaya tiyak daw na wala silang maaani. Ang amin mga gulayan doon, walang pinakikinabangan kasi nasisiran ang tubig. Ilinulubog talaga ito. Hindi na kami nakakagpananim doon kasi ganito, lubog talaga palagi. Hirap habuhay talaga. Walang kung nahititinda nga marami. Apektado rin ang iba pang negosyo tulad ng karinderya ni Joel. Matumal daw ang kita kahapon nang abot pa sa bewang ang baha, kaya umaasa silang makakabawi ngayong araw. Talagang naka-epekto po kasi gawa nung walang pupunta rito, walang kakain. May kamakain naman, may bumibili, kaya lang ilan lang. Ayon sa Bulacan PDRRMO, nagpakawala ng tubig ang Bustos Dam kasunod ng malalakas na ulan. Isa pa raw ito sa mga nagpalala sa baha rito sa probinsya. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Update po tayo sa lagay ng panahon ngayong may hinihanging habagat at bagong low pressure area. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist, Ana Cloren Horda. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po, Sir Rafi, gandi sa ating mga taga-subaybay dito sa Balitang Hali. Opo, unahin po natin itong hanging habagat. Hanggang kailan po ito magpapaulan sa bansa? Itong habagat po ay nakakaapekto ngayon sa buong bahagi ng ating kapuluan at inaasahan natin na halos buong linggo po na to ay habagat pa rin po yung weather system na makakaapekto sa ating bansa. Ano pong asahan panahon sa buong maghapon? Kasi obserbasyon natin, napakalakas ng buhos ng ulan, bagamat pabugso-bugso lamang po ito. Ngayong araw po, no, dahil sa habagat dito sa Metro Manila, pati na rin sa mga Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, pati na rin po sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, at sa May Cavite, Batangas at Rizal, inaasahan pa rin po natin ngayong araw yung halos bugso-bugso na malakas na mga pag-ulan. Dala nga po nitong habagat. At ngayon nga po sa Rapi, nakataas na rin po yung ating orange warning po dito sa Metro Manila, Cavite, Rizal, Bulacan, Pampanga, Zambales, Bataan, pati na rin sa Batangas at sa ilang areas sa Laguna. Kaya po, pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan dahil for the next 3 hours ay may kalakasan po yung mga pag-ulan na ating inaasahan. At ganoon din po sa ibang bahagi ng Luzon, no? May mga pag-ulan din po tayo, mga scattered rains po inaasahan ngayong araw. Ganoon din sa bahagi po ng Visayas. At dahil matagal-tagal na yung mga pag-ulan, itong sinasabi niyong paparating pa na malakas na buhos ng ulan, talaga magpapabaha po ito, hindi ho ba? Yes po, mataas po ang tsansa na magdala po ito ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Itong bagong low pressure area po sa loob ng Philippine Area of Responsibility, talaga bang malit itong tsansa na maging bagyo? Pero ano magiging epekto nito dito sa kalupaan ng bansa? Yes po, Sir Rafi. Sa ngayon, meron po tayong minomonitor na isang low pressure area sa misilang bahagi ng Southern Luzon or ng Visayas area po, no? At itong LPA na to, mababa po yung tsansa na maging isang bagyo within 24 hours. Pero kung makita po natin, meron pa po tayo nakikita na isang cloud cluster o kumpol ng kaulapan sa may bahagi po ng, o silangang bahagi ng northern or central Luzon area na kung saan itong cloud cluster sa may silangang bahagi ng northern central Luzon area ay posible rin po maging isang low pressure area within the day. At itong dalawang posibleng low pressure area nito ay magkaroon po na isang sirkulasyon, no? Or parang kung imagine po natin ay magsasama po silang dalawa at yun nga po, ito po yung kumbaga maghahatak o magpapairal po sa habagat sa atin ngayong linggo po na ito. So bagamat malayo pa po yung LPA at pambuo pa lang po yung panibagong sama ng panahon na ating monitor, ay binabantayan na ho natin, no, dahil nga patuloy pong iiral yung habagat dahil po dito sa mga sama ng panahon na posible pong mabuo ngayong linggo po na ito. Ito pong interaction ng dalawang LPA, ano pong magiging epekto nito? Mas magiging malakas ho ba kung sakaling maging bagyo ito? At anong mga apektuhang lugar dito po sa bansa? Yes po, sa ating pagtaya sa Rafi, ngayong Miyerkules o hanggang Huwebes ay hindi natin i-rule out yung possibility na maging bagyo din po itong minomonitor nating sama ng panahon o low pressure area. Pero sa ating latest analysis, posibleng palabas rin po ito na ating area of responsibility at hindi po natin naasahan na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang bahagi po na ating bansa. Ngunit atin pong babantayan itong posibleng hatak po nito sa habagat na kung saan pagdating nga rin po ng Martes, Miyerkules hanggang Biyernes po, no, inaasahan natin na malaking bahagi ng ating kapuluan yung posible pong makaranas ng bugso-bugsong malakas na mga pag-ulan dala ng habagat. Muli, ano po mga lugar yung posibleng bahain dahil sa hanging habagat? Yes po, dahil po sa habagat, ito pong lalo na po nasa western section ng Luzon, western section ng Visayas, posible po may malakas na mga pag-ulan at dito rin po sa atin sa Metro Manila at sa Central Luzon po, no, lalo na itong Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, lalo na po sa may Bulacan area, mataas po yung chance ng mga pagbaha po dyan, pati na rin po sa Calabarzon area at lalo na din sa may Occidental Mindoro. Nabanggit niyo po hanggang Miyerkules o Huwebes itong masamang panahon, pero makikita po ba natin yung hanging araw ngayong linggong ito? Opo, ngayon, Sir Rafi, ay dito sa Luzon area, pati na rin po sa Western Visayas, ay halos mababa po yung tsansa na makita po natin yung haring araw ngayon, no? So, generally, cloudy po tayo for the whole week. At yung mga pag-ulan ay hihinto lamang ho saglit, pero wag po tayong pakampante dahil nga halos all throughout the day may mga pag-ulan po tayo na inaasahan. Pero sa
Mindanao area po, may gradual improvement ng weather tayong inaasahan dyan. Then ganun din po sa Central at sa Eastern Visayas. Opo, ganun na ho ba yung characteristics ng ulan ngayon? Napakalakas na ulan, bagamat sandali lamang ito, pero buhos parang bagyo kuminsan, yung lakas ng buhos nito. Yes po, Sir Rafi, no, yung karakteristik po kasi ng habagat ay malalakas po yung bugso po nito, lalo na sa gabi, hapon, gabi, madaling araw po. At yun nga, medyo umaga hanggang papatanghali, medyo nagkakaroon po siya ng break, pero sa gilitan lang po at may mga bugso pa rin na mga pag-ulan. So yan po yung karakteristik po ng habagat natin. Kaya ganun po yung pattern na asahan po natin ngayong week po na ito. So dapat maging maingat, lalo't gabi pa pala. Ganito yung katindi ng ulan. Dapat mag-ingat yung mga bahaing lugar. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Salamat po, Sir Rafi. Magandang umaga. Pag-asa Weather Specialist, Ana Cloren Horda. Dahil po sa masamang panahong hatid ng habagat, suspendido ang klase sa ilang lugar sa bansa. Wala na pong afternoon classes ang preschool hanggang senior high school sa public at private schools sa Mandaluyong. Kasama rin po riyan ang alternative learning system. Kanselado naman ang klase sa lahat ng antas sa Naik, Cavite. Gayon din sa mga bayan ng San Marcelino, San Felipe, San Narciso, Castillejos, Botolan at Olongapo sa Zambales. Sa Cabangan, Zambales, kinder hanggang grade 12 lang ang walang pasok ngayon pong araw. Habang walang pasok ang daycare hanggang senior high school sa Iba, Zambales. Suspendido rin ang klase mula elementary hanggang grade 12 sa Palawig, Zambales. Ipatutupad naman muna ang modular distance learning sa lahat ng antas sa San Antonio, Zambales. Wala rin pong in-person classes ang daycare hanggang grade 12 sa Kibungan, Benguet. Tutok lang po dito sa Balitang Hali para sa iba pang anunsyo ng class suspensions. Sa ibang balita, nasa Amerika na si Pangulong Bongbong Marcos para sa pulong nila ni US President Donald Trump. At live mula sa Washington DC sa Amerika, may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Rafi, dumating nga si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Amerika ng 2:48 p.m. Linggo po yan dito, pero 2:48 a.m. ng Lunes dyan sa Pilipinas. Sinalubong po siya ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, at Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Nananatili si Pangulong Marcos sa Blair House kung saan din tumuloy ang mga magulang niyang sina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos sa kanilang state visit noong 1966. Makakapulong ni Pangulong Marcos Jr. sina U.S. Secretary of State Marco Rubio at U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa Pentagon. Sa oras sa Pilipinas ay mamaya na po yung 7 p.m. mangyayari. July 22 naman, magkikita sina Marcos Jr. at Trump sa White House. Ito ang unang bilateral meeting ng dalawang presidente mula nang magsimula ang ikalawang termino ni Trump noong Enero. Ang pagbisita ng Pangulo sa Amerika ay sinalubong ng kilos protesta mula sa ilang grupo. Tila inuna raw kasi ni Pangulong Marcos Jr. ang economic at military interest ng Amerika kesa sa interest ng Pilipinas. Sinisikap pa naming kunin ang pahayag ng Malacanang kaugnay nito. Sabi naman ni Ambassador Romualdez, nirerespeto niya ang saloobin ng mga nagkilos protesta at sabi pa nga niya, mas magugulat siya kung hindi sila nagprotesta rito. Dagdag niya, pag-uusapan din kung paano makikinabang ang Amerika at Pilipinas sa isa habang isinusulong ang kanilang interes. Narito po ang pahayag ni Ambassador Romualdez. Hindi na pwede yung anong pwede natin makuha sa isang bayan. Kailangan ano yung tama para sa dalawa. Pero most important, yung anong mas mabuti para sa atin. It'll be more on discussions on how we can continue to cooperate with the United States, our major ally. At the same time, also, I think President Marcos would like to see how we can work with the United States and other countries that have the same mindset as far as the West Philippine Sea is concerned.
Rafi, sa ngayon ay nananatili nga sa Blair House si Pangulong Marcos at kanina nagkaroon siya ng pagpupulong sa ilang miyembro ng kanyang gabinete. Ang sinasabi sa atin ng Ambassador Romualdez ay mahalaga yung imbitasyon ng Amerika na manatili siya sa Blair House dahil hindi daw lahat ay naiimbitahan doon. Bagamat in the past daw ay nakastay na rin doon si dating Pangulong Cory Aquino at dating Pangulong Gloria Arroyo. Rafi? Sandra, nabanggit ni Ambassador yung issue sa West Philippine Sea. Anong inaasahang matatalakay tungkol dyan? Sa ngayon, Rafi, wala silang specific na sinasabi kung ano talaga yung points of discussion tungkol dyan. Pero ang sinasabi niya kasi patuloy naman yung negosasyon at o pag-uusap. Katunayan, bumibisita sa Pilipinas ang mga US high-ranking US defense officials at patuloy ang komunikasyon. Ang sinasabi niya ay kumbaga magbibuild lang sila ng pag-stronger alliance at dahil naman daw meron tayong mga agreement naman na existing at sa tingin niya ang dalawang leader ay iigtingin lamang o patitibayin ang alyansa na yan. Rafi? Sandra, tungkol naman doon sa 20% reciprocal tariff, obserbasyon kasi ng ilan, may mga kapitbansa tayo dito sa rehiyon na nakipagdikosasyon sa Amerika nang hindi nagtutungo sa Amerika yung kanilang mga leader, napababa pa yung porsyento ng taripa na ipinataw sa kanila ng Amerika. Ito bang pagtungo ng Pangulo dyan sa Washington ay mas mangungulugan na may tsansa na mapababa talaga itong taripa na ipapataw ng Amerika sa Pilipinas? Naitanong din yan kanina, Rafi, kay Ambassador Romualdez. Ang sinasabi niya ay bago pumunta rito ang Pangulo ay may mga pag-uusap na yung mga ranking officials din natin at ng Amerika. Kumbaga meron ng gumugulong na pag-uusap at dito daw sa paghaharap nila ay muling mare-raise yung kung ano man yung naging resulta ng mga pag-uusap na yon. Pero Rafi, sa ngayon wala rin siyang masabi kung meron bang agreement na talagang nabubuo sa pagitan ng dalawang bansa. Rafi? At Sandra, apektado rin yung mga Pinoy sa mas mahigpit na immigration policy ng Amerika. Anong mapag-uusapan dyan? Yan, Rafi, ang sinabi sa atin ni Ambassador Romualdez kasi kasama siya sa talagang paghahanda dito sa pagbisita ng Pangulo. Pero sabi niya, hindi na mapapag-usapan yung issue ng immigration na naging controversial nga rin dito sa Amerika. Bagamat sinasabi niya ay patuloy lang din naman na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa US government at sabi nga niya meron daw ngayong identified ang kanilang Immigration and Customs Office kung saan mahigit 3,000 Pilipino yung monitored nila na hindi naman daw nakakulong pero for deportation na. Pero yun nga, sabi niya, ang issue na yan ay talagang hindi mapapag-usapan sa pagitan ng dalawang leader. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Huli kam na away kalsada sa Marikina, nagsuntukan ang dalawang motorista dahil umano sa gitgitan. Ang isa sa mga sangkot, aminadong bubunot pa sana ng baril bilang panindak. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Concepcion 1, Marikina City noong Huwebes, kita ang lalaking nakapulang short na isang TNVS driver at lalaking nakaitim na pantalon at nakasuot ng bag, isang motorcycle rider. Nagtatalo sila dahil umano sa nangyaring gitgitan sa kalsada ayon sa pulisya. Sinusubukan daw mag-overtake ng rider pero di raw pinagbigyan ng driver ng kotse. Binusinahan ng suspect yung biktima. Nagkagit-gitan sila sa daan. And then, yun nga, huminto yung kotse doon sa isang gasolinahan para nga maayos o mapag-usapan. Pero ang nangyari, bigla na lang sinuntok yung biktima and sinipa yung kotse. And minura pa at pinagbantaan. Sa CCTV, kita ang pagturo ng driver sa umano'y bakas ng pagsipa ng rider sa pintuan ng kotse. Nagsagutan pa sila hanggang sa nagsuntukan ang dalawa. Sapul din ang tangkang pagbunot umano ng baril ng rider. Hindi naman nailabas pero akmang parang may bubunutin doon sa sling bag.
Inaresto ang 45 anyos na rider na napag-alamang nagtatrabaho bilang security guard sa isang online shopping at shipping company. Na-recover sa kanya ang isang sling bag, 38 caliber na revolver at mga bala nito. Lumabas din sa investigasyon ng pulisya na nakainom ang rider. Ayon sa suspect na si alias Kiko, ang driver ng kotse raw ang nagsimula ng kanilang away kalsada. Aminado siyang nagtangkang bumunot ng baril para lang daw sana takutin ang 30 anyos na driver. Nagmamadali lang po ako kasi malilita ko tapos malakas yung ulan. Siya po yung unang nanggit-git, ma'am eh. Pasigsag-sigsag yung takbo niya. Ayaw magpasingit kahit kunti, ma'am eh. Tapos, kinumpronta ko, ma'am. Sabi ko, ano bang problema mo, sir? Kasi, muntik mo na akong banggain eh. Galit sa akin. Tapos, sinipa ko yung sakyan. Tapos, pagsipa ko, hinabol niya ako, kinuha yung susi ko. Tapos ayaw niya ibigay. Sabi ko, ano bang gusto mo? Gusto mo na bariling kita eh. Pero yung baril sa loob lang. Sa loob ng magmam. Umamin din siyang kargado ng ilang bala ang dala niyang baril. Hindi raw siya nakainom. Naharap ang suspect sa mga kasong grave threat, physical injury, malicious mischief, at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang sangkot na driver. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Paalala po muli, nakataas ngayon ng orange rainfall warning dito po sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado rin ng Cavite, Rizal, Bulacan, Pampanga, Zambales, Bataan at ilang panig ng Batangas at Laguna. Mataas po ang tsansa ng pagbaha sa mga nasabing lugar sa gitna ng pag-uulan. Isinailalim naman sa yellow rainfall warning sa Tarlac at ilan pang bahagi ng Laguna at Batangas. Posible rin ang baha. Tatagal ang orange at yellow rainfall warnings hanggang alas 2 mamayang hapon. Beep, 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 panibagong oil price hike ang haharapin ng mga motorista bukas. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 1 peso and 10 centavos kada litro ang taas presyo sa diesel. 40 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina, habang sa kerosene may dagdag na 70 centavos kada litro. Ikalawang linggo na yan ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa DOE, nakakaapekto riyan ang polisiya sa taripa ni US President Donald Trump. Ito ang GMA Regional TV News. Iba pang may init na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Pansamantalang isinara sa mga motorista ang Longlong Tamawan Road sa Baguio City dahil sa gumuhong bahagi ng isang bundok. Chris, may nadamay ba sa insidente? Rafi, mabuti na lang at walang natabunan o nasaktan sa rock slide sa gitna ng pananalasa ng bagyong Krising at Habagat. Ayon sa mga otoridad, sinakop ng guho ang buong kalsada. Inumpisa na rin ang clearing operations doon pero matatagalan daw dahil sa kapal ng lupa at bato. Pinapayuhan nila ang mga motorista na dumaan muna sa alternatibong kalsada upang hindi maabala ang kanilang biyahe. Sa Cayapa, Nueva Vizcaya naman, isinara sa mga motorista ang bahagi ng Nueva Vizcaya-Benguet National Road dahil din sa landslide. Inabot ng halos 5 oras ang clearing operations sa Junction Cayapa Proper Uyawe section. Nadaraanan na ngayon ang kalsada. Binunot at sinurog ng mga taga-PNP Drug Enforcement Group at Philippine Drug Enforcement Agency ang libu-libong tanim na marijuana sa Tinglayan, Kalinga. Ayon sa mga otoridad, nasa 10 milyong piso ang halaga ng mga sinirang marijuana plant. Walang naaresto sa naturang operasyon. Sa nakalipas na mga taon, ilang beses na rin nagsagawa ng operasyon ng mga otoridad sa mga marijuana plantation sa Kalinga. Hindi tulad sa ibang bansa, bawal pa rin po sa Pilipinas ang marijuana. Arestado ang isang babae matapos umanong tangayin ang placement fee ng ilang aplikante ng isang recruitment agency sa Paco, Maynila. Balita hatid ni Jomar Apresto. Ayun po yung na-arrest namin sa Sanong Warrant of Arrest. Pababa pa lang ng bus ang babaeng yan ng silbihan ng warrant of arrest ng mga tauhan ng Barbosa Police Station sa Sampaloc, Maynila. Ang babae nahaharap sa patong-patong na kaso ng qualified theft. Qualified theft, 21 counts ng
na nilagdaan ni Presiding Judge Sharina Encarnacion sa Monte Villanueva ng Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Branch 36, Manila. Ayon sa pulisya, isang informant ang nagturo sa kinaroroonan ng 32 anyos na akusado. Ito daw, nasa Apari, pauwi ng Maynila. So, yung sabi ng informant natin, sasakay sa Lawag. Binigay sa amin yung number ng bus at yung pangalan ng bus. Inabangan na ng mga tropa sa Sampaloc. Sa investigasyon ng pulisya, dating tauhan sa isang recruitment agency sa Paco, Maynila ang babae na kinilala sa alias na Reyna. Siya raw ang itinuturong tumangay sa placement fee ng ilang biktima na nangangarap makapagtrabaho sa ibang bansa. So yung mga placement fee, pumapasok sa kanyang e-wallet. Tapos sabi niya, na-hack daw yung kanyang e-wallet. Natanggal sa trabaho ang akusado at nagsimula ng magtago sa mga otoridad. Nakausap namin siya pero tumanggi siyang humarap sa kamera. Aniya, pawang mga magtatrabaho sana sa Saudi Arabia ang kanyang mga kliyente. Ang bayad sa placement fee, katumbas daw ng isang buwan na sasahurin sana ng mga aplikante sa oras na matanggap sila. Sinabi naman ng Manila Police District o MPD, bukas ang kanilang tanggapan para sa mga tao na posibleng nabiktima rin ni alias Reyna. Mananatili muna sa Barbosa Police Station ang akusado habang hinihintay ang commitment order ng korte. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Namerwisyo rin itong weekend ang mga nagdaang pagulan sa Visayas at Mindanao. Sa Libertad, Negros Oriental, 3 minor de edad ang kinailangang tulungang makatawid sa ilog. Cecil, ano nangyari sa kanila? Rafi, nakatulog sa kubo ang magpipinsan at nang magising ay mataas na ang tubig sa Mandapaton River. Resulta yan ng ilang araw na pag-ulan sa Barangay Sulongon. Ayon sa La Libertad MDRRMO, humingi ng tulong sa kanila ang mga magulang ng magpipinsang edad 14, 16 at 17. Nang bahagya ng bumaba ang tubig sa ilog, gumamit ng lubid ang rescuers at isa-isang naitawid ang magpipinsan. Pahirapan man, tagumpay silang natulungan. Dahil din sa mga pagulan, nagka-landslide naman sa Libak, Sultan, Kudarat. Pansamantalang natigil ang biyahe ng mga motorista sa Cotabato-Libak Highway. Nadaanan lang ang kalsada matapos ang ginawang clearing operations. Sa Davao City, arestado ang isang magnanakaw umano ng motorsiklo. Ayon sa mga otoridad, nabisto ang sospek matapos niyang tangkaing ibenta online ang ninakaw na motorsiklo. Na-recover ng pulisya ang ninakaw na motorsiklo, maging ang 3 iba pang sinasabing itinago niya sa ibang barangay. Magsasagawa raw ng verification ang pulisya bago isauli ang mga nakuhang motorsiklo sa mga may-ari nito. Mahaharap sa karampatang reklamo ang sospek na walang pahayag. Avisala Encantadix! Heartwarming support ang natanggap ng The Sangre Experience event sa pangunguna ng cast ng Encantadia Chronicles Sangre. May mensahe rin ng new generation of Sangres sa kanilang fans. Ang latest hatid ni Athena Imperial. Alright, say Avisala! Asnamon Voyanazar! Tila bumukas ang lagusan sa pagitan ng Encantadia at mundo ng mga tao. Hindi magkamayaw ang fans nang makita nila ng personal ang buong cast ng Encantadia Chronicles Sangre. Kumpleto ang bagong henerasyon ng mga Sangre na ginagampanan ni Bianca Umali, Faith Da Silva, Kelvin Miranda at Angel Gardet. Ilang linggo pa lamang po umeere ang Encantadia Chronicles Sangre. Ay ganito na po ang pagtanggap sa amin. Kahit na hindi pa po kami magkakasama 4 na umeere ngayon, excited po kami na mas makita pa po nila kung ano pa yung mga susunod na mangyayari. Kasing lamig man ang puso ni Kera Mitena ang panahon ngayon. Kasing init naman ang pagtanggap nyo ang mga Hatorian. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Natutuwa rin ang mga Sangre dahil tinitingala silang tila superhero ng generation ngayon. Nagagalak yung aking puso na pagsumikapan ko maging mabuting tao sa araw-araw. Kailangan din sa panglabas na nyo o sa likod ng kamera, natututo ka rin bilang maging tagapagligtas ng iyong sarili at ng iyong kapwa.
sana sigurong masasaya pa na makapagpasaya at makapag-inspire ng mga bata. Especially ako, lumaki din ako na napapanood ko yung Encantadia. Inabangan din ng fans sina Nunong Imaw, Michelle D bilang Hara Cassandra, Rian Ramos bilang Kera Mitena at Shuvie Etrata bilang Veshdita. Ang cast ng Maka dumating din para suportahan ang Encantadia experience. Full experience sa mundo ng Encantadia ang hatid nitong mall activity. Bukod kasi sa tsansang makausap at makita ang mga sangre at iba pang cast ng serye, ay maaari ring bisitahin ang Hatoria, Sapiro, Lireo at Adamya. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kilig ang hatid online ng posts ng kapuso couple na sina Ruru Madrid at Bianca Umali para sa kanilang 7th anniversary. Ipinost sa IG ni Bianca ang picture nila ni Ruru. Gumawa rin siya ng tula na sinagot ang tulang ipinost ni Ruru. Idilarawan ni Bianca sa kanyang tula ang mga pinagdaanan ng kanilang 7-year relationship. Sabi ni Bianca, pang forever na ang love niya para sa aktor at siya lang ang ipinapanalangin makasama. Sa post naman ni Ruru, gumawa siya ng edited random videos ni Bianca. Short but sweet lines ang kanyang tula para sa aktres. Kahit hindi perpekto, totoo raw ang kanilang relasyon. Hanggang sa dulo, si Bianca pa rin daw ang pipiliin. Usap-usapan din online ang love life ni kapuso actress Carla Abellana. Ipinost niya kasi na may ka-dinner date siya pero hindi pa niya ni-reveal kung sino. Sabi niya sa caption, "Hi," with a blushing emoji. Tanong ng netizens, dating na nga ba uli ang aktres? Wala pang direct confirmation tungkol dito si Carla. Sa mga balak magluto ng ulam na may sahog na gulay, maghanda po ng dagdag budget dahil tumaas ang presyo niyan sa ilang pamilihan. Gaya na lang sa public market ng Marikina, ang dating 80 pesos per kilo na pechay bagyo, 100 pesos na ngayon. 50 pesos naman ang itinaas ng carrots na 170 pesos kada kilo. Tumaas din ang patatas na nasa 120 pesos. Nasa 50 pesos ang sayote at 140 pesos naman ang talong. Mabibili ang Baguio beans, bawang at sibuyas ng 180 pesos per kilo. Nasa 400 pesos naman ang kada kilo ng siling labuyo. Ayon sa mga nagtitinda, epekto raw yan ng mga naantalang biyahe dahil sa pananalasa ng bagyong Krising at ng habagat. Batay naman sa latest monitoring ng Department of Agriculture, nasa 50 hanggang 100 pesos ang kada kilo ng pechay bagyo sa NCR. Nasa 40 hanggang 120 pesos ang repolyo. 70 hanggang 150 pesos ang carrots, 45 hanggang 120 pesos ang patatas at 30 hanggang 80 pesos ang sayote. Mabibili naman ng 70 hanggang 150 pesos ang talong at 90 hanggang 170 pesos ang Baguio beans. 140 hanggang 170 pesos ang bawang, 90 hanggang 160 pesos ang sibuyas at 110 hanggang 250 pesos ang siling labuyo. Majority draw ang resulta ng laban kahapon ni Manny Pacquiao at ni American boxer Mario Barrios sa Las Vegas, Nevada. Dahil dyan, hawak pa rin ni Barrios ang WBC welterweight title. Ipinamalas ng pambansang kamao ang kanyang bilis at lakas sa simula ng laban. Hindi siya bumitiw kahit bumawi si Barrios ng mga suntok sa ulo at katawan mula sa ikalawang round hanggang matapos ang laban. Matapos ang 12 rounds, isang judge ang pumabor kay Barrios at dalawa ang nagdesisyong tabla ang laban. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Pacquiao na akala niya ay nanalo siya. Handa raw siyang maka-rematch si Barrios. Ipinilabas ng Bangsamoro government ang kanilang dokumentaryo tungkol sa 6 na taong transition period mula nang itatag ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kabilang sa mga tampok sa dokumentaryong The Transition, an Inside Look at the Bangsamoro Peace Process, ang kasaysayan ng pagkakatatag sa BARM noong 2019, mga pagsubok kasunod ng ilang dekadang gulo sa rehiyon, at mga dapat pang gawin ng mga susunod na lider para sa kapayapaan at kaunlaran sa BARM.
Ayon sa Bangsamoro Information Office, layo nilang ipalabas ang dokumentaryo sa iba pang lugar sa bansa para mas maunawaan ang kanilang kasaysayan at gobyerno. Bangsamoro Transition Authority o BTA ang namamahala sa BARM mula nang itatag ito noong 2019. Matatapos ang pamamahala ng BTA pagkatapos ng BARM parliamentary election sa October 13. Ito ang GMA Regional TV News. Siyam ang sugatan sa banggaan ng pampaserong bus at truck sa Mamburao Occidental, Mindoro. Sa investigasyon ng pulisya pa Maynila ang bus na may sakay na 49 na pasahero habang patungong San Jose ang truck. Magkaibang direksyon po yan. May iniwasan umunong tricycle ang truck kaya nakain ang linya ng kasalubong na bus na dahilan ng banggaan. Wasak ang parehong driver's side ng mga sasakyan. Nakauwi na ang mga sugatan habang inoobserbahan pa sa ospital ang driver ng truck. Ayon sa pulisya, nagkaareglo na ang magkabilang panig. Wala pang pahayag ang mga driver ng dalawang sasakyan. Nagsagawa ng emergency harvest ang fish cage operators sa Lake Cebu, Cotabato dahil sa muling pagtama ng kamahong o fish kill. Ayon sa mga operator, dumami ang mga lumulutang na patay na tilapia, kaya nagsimula na silang maghango. Karamihan sa mga apektadong fish cage ay mga nasa poblasyon at posible pa raw lumawak ang epekto nito. Posibleng ang pabago-bagong panahon na naman daw ang dahilan ng naturang fish kill. Perwisyo na rin sa mga commuter at motorista sa Laurel, Batangas sa walang tigil na pag-ulan. May ulat on the spot si Von Aquino. Von? Rafi, na stranded ang ilang motorista dahil sa binahang Bugaan Spillway dito sa Laurel, Batangas. Bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan, nabarahan ng mga kahoy at iba pang dumi ang Bugaan Spillway, kaya binaha ang daanan ng mga sasakyan. Ang Bugaan Spillway ay ginagamit na tawiran ng mga motorista patungo sa mga bayan ng Lemery at Agoncillo. Kahit delikado, may mga ilang sasakyang naglakas loob na tumawid sa binahang daan. May ilang pasaherong bumaba na sa bus at susubukang maglakad na lang. Ayon kay Mayor Lyndon Bruce, nang masira ang Bugaan Bridge noong October 2024, inirequest nila sa DPWH na maglagay ng daanan sa spillway para may magamit ang mga motorista, pero ganito ang nagiging problema tuwing walang patid ang ulan. Narito ang pahayag ng ilang nakausap nating motorista at ni Mayor Bruce. Wala naman po kasing ibang dadaanan at saka wala naman kami sasakyan, maglalakad lang kami. Nakasakay kami ng bus kasi hindi rin makatawid. Oo, kaya bumaba na lang kami, kaso ganyan nga, baka hindi rin kayanin kung paglalakad. Hindi kaya ng tricycle matutubigan yung loob, may paninda. Lagi po tayo nakikipag-ugnayan sa DPWH para ma-assist po tayo ng mga heavy equipment, na sa ganun mawala po yung, yung para. Rafi, nagsagawa na ng clearing operation yung DPWH para tanggalin yung bara doon sa spillway at makadaan na yung mga motorista. Samantala, suspendido pa rin ngayong araw yung search and retrieval operation ng Philippine Coast Guard para sa mga nawawalang sabongero dahil pa rin sa masamang panahon. Rafi? Maraming salamat, Von Aquino. Baha na rin sa ilang lugar sa Maynila kasunod ng walang patid na pag-ulan. Narito ang report ni Marisol Abduraman. 11:20 ng umaga, ganito ang sitwasyon dito sa Espanya. Both lanes, gaya ng inyong nakikita, baha na. Kaya yung ilang sasakyan talagang hindi na nangahas na lumusong sa baha dahil sa bandang doon, sa bahagi yung approaching UST, talagang napakataas na ng baha. At least dito sa area natin kahit paano hindi pa gaano, pero dahil patuloy pa rin tayo nakakaranas ng mga pag-ambon, baka nga tumasya ito. Pero hopefully hindi na nga. Gaya na lamang dito, halos wala nang dumadaan ng mga sasakyan dahil napakataas na rin ng baha. Ayun yung ilang mga estudyante lamang na nakita natin kanina dahil yun nga, sa sitwasyon natin ngayon dito sa Pimargal, gaya na inyong nakikita, sa bahagi ito umaabot na sa tuhod ang baha at dito mataas na rin. Kaya yung ilang sasakyan, nagbabalikan na, baka hindi kayanin yung taas ng baha doon. Kawawa syempre, gaya ng binanggit natin kanina, yung mga maliliit na mga bata na pumasok sa eskwelahan ng maaga kanina pero no choice,
choice kundi magsiuwi rin ngayon dahil yun nga, bukod sa napakalakas ang buhos ng ulan kanina, ay napakataas na ng baha sa bahagi ito. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinarangalan ng ilang kapuso movies at personality sa 8th Entertainment Editor's Choice Awards ng Society of Philippine Entertainment Editors. Best Picture and Best Cinematography ang MMFF 2024 Best Picture na Green Bones, produced by GMA Pictures at GMA Public Affairs. Tampok sa pelikula ang hamon sa pagkamit ng bagong pag-asa ng person deprived of liberty na si Domingo Zamora at iba pa niyang kasama. Ang bida ng film na si Kapuso Drama King Dennis Trillo ang Best Actor, habang si Kapuso Primetime Action Hero Ruru Madrid ang Best Supporting Actor. Box Office Awardees din sina Dennis at Ruru. Si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ang Best Actress para sa kanyang natatanging pagganap bilang si Teacher Emmy sa Balota na produced ng GMA Pictures. Box Office Award din si Asia's multimedia star Alden Richards para sa hit movie na Hello Love Again na co-produced ng Star Cinema at GMA Pictures. Itinanghal naman na Producer of the Year ang GMA Pictures. Isinusulong sa Senado ang panukalang ibaba sa 10 ang edad na pwedeng papanagutin sa mga karumal-dumal na krimen. Pinaligan naman yan ng Council for the Welfare of Children. Anila, hindi yan ang solusyon sa kalimitang ugat ng problema na kahirapan at problema sa pamilya. Balitang hatid ni Maki Pulido. Nitong Marso sa Parañaque, namatay sa saksak sa loob ng classroom ang isang babaeng grade 8 student. Kaklasing lalaki ang suspect. Pareho silang edad 14. Kamakailan, ninakawan at tinadtad ng saksak ang isang babaeng edad 19 sa Tagum City. Nahuli na ang 4 na suspect kabilang ang 3 menor de edad. Sa datos ng PNP Women and Children Protection Center, sa unang 6 na buwan ng 2025, mahigit 2,200,000 ang mga kasong sangkot ang mga CICL o Children in Conflict with the Law. Sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ang mga kabataan edad 15 pababa walang criminal liability o hindi maaaring kasuhan o ikulong. Sa ilalim naman ng Republic Act 10630, itinakda sa 15 to 17 years old ang discernment rule o pagkaunawa sa ginawa. Si Senador Robin Padilla naghain ng panukala para itakda na may criminal liability na rin ang batang 10 years old. Ito'y kung sangkot ang bata sa heinous crime o karumal-dumal na krimen tulad ng pagpatay, rape, kidnapping, serious illegal detention kung saan pinatay o ginahasa ang biktima, robbery with homicide or rape, carnapping kung saan pinatay o ginahasa ang biktima at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Paliwanag ng Council for the Welfare of Children, hindi totoong walang parusa ang mga batang sangkot sa mga karumal-dumal na krimen. Mandatory na ipapasok ang child in conflict with the law sa youth care facility o bahay pag-asa para matulungan ang kanyang rehabilitasyon, partikular sa edad 12 hanggang 15. Nasa batas din na sa kaso ng CICL, mamamagitan ang mga social worker ng DSWD. Dapat i-turn over sa kanilang mga magulang, kaanak o guardian at sasailalim sa community-based intervention program. Maliban na lang kung sa assessment ng social worker, kailangang dalhin ang bata sa isang youth care facility. Korte ang magdedesisyon sa ihahaing petisyon ng DSWD para sa involuntary commitment ng bata na hindi bababa sa 1 taon. Paano pag hindi na naman nagbago? Ibabalik po siya ulit sa korte. Sasabihin ng korte dito, after ng 2 tsansa o mahigit pang tsansa ang binigay sa'yo, mukhang hindi ka talaga na-rehabilitate, doon po yung i-execute na po yung judgment ng court. So mali po na walang criminal liability, may proseso lang pong pinagdadaanan. Masyado raw simpleng pagtingin sa komplikadong problema ang pagbaba ng edad ng criminal liability. Hindi raw yan ang solusyon sa kalimitang ugat ng problema na matinding kahirapan at problema sa pamilya. We have to address poverty and underdevelopment. We have to support the family. Yung mga bata po na to, dahil po hindi pa buo ang isip nila, sila po ay biktima rin. Ang ilan sa mga nakausap namin, pabor sa panukala. May isip po ng mga ibang kabataan na hindi na sila gagawa ng ganun kasi nakasuhan na nga. At saka mali din talaga yung mga gawain ganun. Matatakot na yung mga bata.
Kasama magulang at saka yung bata, ikakasuhan na rin. Sabi ng iba, sana may angkop lang na parusa dahil masyado pang murang edad na 10 taong gulang. Pwede po yung nanay din or yung magulang, pero may proper punishment din po na pwedeng maibigay sa bata para mas matutukan and makorek pa po sila at that young age po. Napapabayaan, kaya kung minsan po ang bata maagang naliligaw, alamin po muna kung ano po yung pinagdadaanan ng bata. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinanong din namin ng netizens kung pabor sila sa panukalang ibaba sa 10 ang edad nang pwedeng papanagutin sa karumal-dumal na krimen. Ito ang say nila. Ang sabi ni Desiree Panugaling, walang problema basta mapatunayang sangkot nga sila sa krimen. Hindi naman agree dyan si Johnny G. Wala pa raw kasi silang kakayahan na gumawa ng sariling desisyon at hindi dapat sila ang sisihin sa nagawang krimen. Para naman kay Thomas Alagao, ang batas ay batas at dapat managot sa krimen ang gumawa nito. Pabor din dyan si Brian Dayo pero dapat may iba silang parusa o kulungan with counseling at tamang guidance din daw dapat. Monday surprise ang eksena ng isang alagang aso sa Quezon City. Heto kasing si Fur Baby, meron palang hidden ability. Huwag abalahin dahil busy ang asong si Candy. May nahulog na nilagang itlog pero hindi niya agad sinibog. Kaya pala niyang alisin ang balat nito with matching shell control. Dahil sa excellent job, may reward siya. May itinatago ring galing si Candy sa isa pang bagay na bilog. Sa usapang basketball kasi, lalaban din daw siya bilang MVP o Most Barkable Player. Ang tricks ni Candy, mahigit 250,000 na ang views sa TikTok. Trending! Ang galing magbalat ng itlog. Marami nahihirapan sa pagbalat ng itlog. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.